Diyos, kayong gawa niya, umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Araw at gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituin nagninig. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, gumawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, anong inaalala nyo ngayon? Ano yung bagay na hindi mo ma-erase sa iyong isip, sa iyong puso? Alam ko marami sa inyo inaalala kung paano makabayad sa utang. Inaalala din ng iba sa inyo kung sila ba ay gagaling sa kanilang sakit. Baka hindi makalimutan ng iba sa inyo ang sakit na dinulot ng kanilang mga minamahal. Yung pagtataksil, pangiiwan, pangloloko. Baka inaalala mo ang kinabukasan ng iyong pamilya, ng iyong mga minamahal. Mga kapatid, maganda ring itanong kung ang ating bang mga inaalala ay nakakabuti sa atin. Minin natin, hindi naman lahat ng ating naiisip ay nakakagaan sa ating damdamin. Kaya naman, lumapit tayo sa banal na misang ito, nagpapakumbaba, at ilagay natin sa paanan ng Diyos lahat ng ating takot, pangamba, sakit ng loob, lahat ng ating mga iniisip at inaalala. At naway matandaan natin ang pinakamahalaga na gawin natin ang kagustuhan ng Diyos dahil dito lang niya tayo pagpapalain sa ating buhay. Sa napakaraming beses na kung saan kalimutan natin ang Diyos at inisip lang natin ang ating sarili. Hingin natin muli ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad para tayo'y makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawahan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yon, tinipon ni Acab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman,
kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan. Ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon." Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog mula sa umaga hanggang tanghali. Tinawagan nila si Baal, "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, "Lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa, o may pinuntahan, o baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang nilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak tulad ng kanilang kinaugalian hanggang sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, "Lumapit-lapit kayo," wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayon nga ang ginawa nila. "Busan pa ninyo," sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias. Makaitlo nga nilang binusan ng handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. "Panginoon, Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang iyong utos. Dinggin ninyo ako. Panginoon,
upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagbabalik loob. Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw. Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Alleluia, 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 Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kaliit-liit ng bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggang hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuti at magandang kalagayan. Amen? Meron pong isang misis na lumapit po sa akin. Pumunta po dito sa parokya.
Punong-puno po siya ng sama ng loob sa kanyang mister. Isa-isa po niyang kinukwento sa akin yung mga masasakit na ginawa sa kanya ng kanyang asawa. Naalala po niya yung palaging pagmumura ng kanyang mister sa kanya kapag nasa sasakyan sila. Naalala po niya yung mga pagkakataon na hindi daw po siya pinapahalagahan. Lalong-lalo na binabaliwala yung mga sakripisyo niya para sa kanya. Naalala din po niya yung mga pagkakataon na mas kinakampihan pa daw ng mister niya yung kanyang pamilya kesa sa kanya. Naalala po niya yung mga pagkakataon din na pinahiya siya sa harapan ng ibang tao. Naalala din daw po niya yung mga pagkakataon na kung saan mas inuna daw ng kanyang mister yung kanyang mga kaibigan kesa sa kanya. At habang pong nagsasalita, ito pong misis, napansin ko po na para bang kahapon lang nangyari ang lahat ng ito. Napaka-detalyado, napakaliwanag, buhay na buhay po sa kanyang alaala. At pagkatapos po ng mahabang kwento, tinanong ko po siya, hindi po ba kayo napapagod? Nagulat po siya. Sabi ko, hindi ka ba napapagod? Paulit-ulit mong binubuhay sa isip mo lahat itong mga masasakit na alaala mo. Kasi habang nakikinig ako sa iyo, parang ako yung napapagod. Bakit mo hinahayaang manatili lahat ng ito sa iyong isip, sa iyong puso? At doon po biglang umiyak itong misis. Pinaalala ko po sa kanya at gusto ko rin po ipaalala sa inyo ito. Isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa tao ay ang kanyang isip. Amen? Ang utak mo, mas mabilis pa yan sa computer. Ang isip mo, mas malawak pa yan sa kung anumang library. Mas kamangha-mangha ang isip natin kaysa sa kung anumang AI o artificial intelligence. Pero ang nakakalungkot, ang daming mga tao, ginagawa nilang bodega ng sama ng loob ang kanilang isip, ang kanilang puso. Parang meron pong koleksyon ng lahat ng mga pagkakamali ng ibang tao sa kanila. Alam nila yung petsa, alam nila yung oras, alam nila yung eksaktong salita, alam nila yung bawat detalye ng sugat na binigay ng iba sa kanila. Pero kapag tinatanong mo, ano yung pinakamagandang ginawa ng asawa mo para sa iyo? Matagal po bago sila makasagot. Di po ba? Minsan itatanong mo din, ano yung pinakamasayang alaala na matatandaan mo? Kasama mong yung anak, kasama mong yung pamilya. Hindi rin po nila maalaala. Ano yung biyaya na natanggap mo ngayong linggo? Parang wala po silang maisip. Kapatid, napansin niyo po ba? Minsan, napakahusay nating tandaan ang mali. Pero, napakahina naman na alalahanin natin yung mga mabubuting nangyari na sa ating buhay. Gayahin sana natin ang Panginoong Hesukristo. Sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo, dumating siya para bigyang kaganapan ang pinakamaliit na kautusan. Dumating siya para bigyang kaganapan ang pinakamaliit na kautusan. Hindi po niya pinapawalang bisa ang kautusan ng Diyos. Jesus came not to abolish the law, but to fulfill the law even to the smallest letter. Para po sa ating Panginoon, ang pagsunod sa batas ng Diyos ay paraan niya para patunayan ang kanyang pagmamahal sa kanyang Ama. Following the law is an expression of our love for God. Do not forget that. At di ba kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo makakalimutan kahit na yung pinakamaliit na detalye. Naalala mo yung paborito niyang pagkain. Naalala mo yung kaarawan niya. Naalala mo yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Kapag mahal mo ang Diyos, naalala mo kahit na yung pinakamaliit na utos niya. Di po ba? Hindi dahil natatakot kang maparusahan. Naalala mo ang pinakamaliit na kagustuhan ng Diyos dahil ayaw mo siyang masaktan. Ganon din po sa buhay. Ang tanong ay hindi lang po ano yung naaalala mo. Ang mas mahalagang tanong, bakit mo yan inaalala?
Kung buong araw, inaalala mo yung pagkakamali ng asawa mo, lalong lalaki ang galit mo sa kanya. Hindi po ba? Kung buong araw, inaalala mo yung kabiguan mo, lalong lalaki ang takot mo. Kung buong araw, inaalala mo yung mga nakasakit sa'yo, lalong lalalim yung pait sa puso mo. Pero kung sisimulan mo ngayon, alalahanin ang mga biyaya ng Diyos sa pinagkaloob niya sa iyo. Kung iniisip mo kung paano mo pasasayahin ang Diyos, kung babalikan mo yung mga pagkakataon na niligtas ka ng Panginoon sa panganib, sa problema, unti-unti babalik ang tuwa, ang kapayapaan sa buhay mo. Bakit nahihirapan ka? Baka kasi punong-puno ng mga negatibong detalye yung isip at puso mo. Gusto mo maging malaya? Bitawan mo na ang mga yan at kumapit ka lang sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Meron pong isang kasabihan, napakaganda. What occupies your mind eventually occupies your heart. Kung anong madalas na iyong inaalala, yan madalas din ang laman ng puso mo. Kaya nga po mga kapatid, magandang tanungin ang ating mga sarili. Anong palaging laman ng isip ko? Mga takot ba? Mga sugat na nakalipas? Mga pagkukulang? Mga pagkakamali? Kabiguan? Hari nawa, maalaala mo ang napakaraming biyaya at grasya na tinanggap mo na sa Diyos. Naway maalaala mo ang mga himala na gagawin pa ng Diyos para sa iyo. Naway tandaan mo na ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Amen? Tandaan din po natin, ang taong laging nagbibilang sa mga sugat niya ay mabubuhay na sugatan at may sakit. When you live looking, counting at your wounds, you will live a wounded and a hard life. Ang taong nagbibilang sa mga sugat niya, mabubuhay na sugatan at nasasaktan. Pero ang taong nagbibilang, tinitignan niya ang mga biyaya niya sa buhay, ay mabubuhay na puno ng tuwa at nagpapasalamat sa Diyos. At marahil po, itong pinapaalala ng ating Panginoong Jesucristo sa atin ngayon. Kaya kung tatandaan mo ang mga maliliit na pagkakamali ng ibang tao, sana tandaan mo din yung mga maliliit na biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Kung naalala mo yung mga salita na nakakasakit sa iyo, ilang taon na nakalipas pero ngayon, andyan pa rin. Nire-replay mo sa utak mo, sa isip mo. Sana alalahanin mo din yung mga libo-libong pagkakataon na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Mga kapatid, sabihin mo kung ano ang palagi mong inaalala. At sasabihin ko din sa iyo kung ano ang laman ng puso mo. Kaya mula po ngayon, huwag natin sanang gawing sementeryo na mga masasakit na alaala ang ating isip at puso. Sa halip, gawin mong altar ng biyaya ang iyong loob para makita mo magbabagong iyong buhay, gagandang iyong karanasan, at gagaan ang iyong pakiramdam. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumusunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya ng mga bansa naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na pananatili ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal
na pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagian mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay at kapurihan, niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang mga inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, ilagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gabayan mo
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagganap ng iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Meron po silang nakakatakot na nadiskubre o nalaman ngayon ng mga doktor, na mga eksperto, nangyayari sa kaisipan ng mga tao dahil po sa social media. Ang maraming tao ngayon, hindi po makapag-focus ng mabuti. Ang tawag po nila dito ay brain rot. Ang isip natin, ang utak natin ay parang napapanis, nasisira. Dahil napakarami nating impormasyon na tinitignan, pinapasok sa ating mga kaisipan na hindi naman talaga nakakatulong sa atin. Kaya napansin niyo po, hindi na tayo makapanood ng mahabang pelikula. Uneasy tayo, hindi tayo mapakali. Pag merong nagsasalita, lumilipad ang ating isip. Napapagod tayo. Bigat na bigat tayo. Kasi ang katotohanan, what occupies your mind will occupy your heart. And what is in your heart will be the direction of your life. Kung negatibo, walang kakwenta-kwenta, hindi naman makabuluhan, mahalaga, nasa isip mo, magiging magulo, mabigat ang puso mo. Kaya naman hindi nakakapagtaka, magulo at sabog ang buhay mo ngayon. Ano magandang gawin? Umalik tayo, magpaturo tayo kay Jesus. Naway matutunan natin sa Kanya. Bigyan ng pansin, halaga, yung mga tunay na magpapabuti sa atin. Ang pinakamahalaga ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Dahil pangako niya, pag sinusundan mo ang kautusan, kagustuhan ng Diyos, ikaw ay magiging marangal sa Kanyang kaharian. Magandang pagmunihan. Yung aking bang mga inaalala, tunay bang mahalaga? O baka yan ang dahilan, bakit lalo akong nagdurusa at naghihirapan sa buhay ko? Kung hindi mo makalimutan, hayaan mo, pero bigyan mo ng pansin at panahon yung tunay na mahalaga sa iyong buhay. Hindi natin kayang mag-isa yan. Kaya kailangan natin ang biyaya at grasya ng Diyos. Fill your mind with the love of God so that your heart will feel that love and your life will become a blessing to others. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.